Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatsas. Kasama natin ngayon ang 2023 National Champion. Katatapos lang po ng kanilang round robin, walang iba kung hindi si Candidate Grandmaster, International Master Daniel Quizon. Ayan, medyo pagod-pagod pa po yan pero buti na lamang at pinaunlakan tayo sa kaunting oras na ipagkakaloob sa atin ngayon. Kamusta naman din ang iyong tournament? Okay naman po. Maganda po yung tournament kasi dito po ako talaga pinakabatak na po kasi yung unang tournament ko po na sa Malaysia pa. Then sinundan po nung invitational ng Pamatias. Then may PNG po kaya medyo praktisado din po. Ayun, sunod-sunod mga kamatsas ang kanyang mga tournaments. Anong tournament sa Malaysia? Eastern Asia ba yon? Then? Opo, Eastern Asia Juniors po. Oo, Eastern Asia tapos nasundan ng kamatsas natin, invitational, tapos nagkaroon pa ng PNG. Bago mag-national championship, nako grabe, batak na batak sa laro. Siyempre mga kamatsas, tuwing nag-i-interview tayo, ako ay nagtatanong o nag-request ng best game na kanyang nilaro dito sa katatapos na national championship. Ang napili niyang game ay yung pinaka-crucial game niya last round. Sinong kalaro mo dyan? Then? Si GM John Paul Gomez po. Ayun, si Grandmaster John Paul Gomez. I-analyze na natin ang kanyang best game. Siya ay black dito, white si Grandmaster John Paul Gomez. Nag D4, Knight F6. Then expected mo ba na King's Indian papasok? Hindi po, unexpected po sa akin kasi yung huling laban po namin parang feel ko uulitin lang po ngayon sa GM tournament po ng Kamatyas, yung Sicilian po. Okay, kung matatandaan niyo po mga kamatyas yung laban nila ni GM Gomez and Denden sa nitong nakaraang kamatyas natin, natalo si IM Denden. Anong opening niyo nun? Sicilian po. Sicilian. Okay. Pero, unexpectedly, nag-D4 si John Paul at dito na nga nauwi sa King's Indian. Nag-H3. Ayan o. May idea ka dito? Kasi ang tawag dito, makugunob variation. Pangalawang laban na din po namin yun. Nung national championship din po sa nung 2019. Last round. Ano naging resulta? Talo po. Talo ka? Oo po. Okay. Naulit lang. Okay. So dito nag-C5 ka at nag-push D5. Ayan. Para sa mga tagapanood natin, then, ano ba ang pakay ng C5 mo? Para ba makipag-queen to queen pag kinapture, capture, queen to queen ba? Ano laman nito? After po ng pagkakain sa pawn, may queen A5. Yan po ang laman niyan mga kamatyas. Queen A5 para bawiin at the same time, mayroong knight takes E4 na hindi makakagalaw ang knight kasi nakapin. Napakalakas niyang paparating na yan. So, halimbawa, pagkakainin niyang pawn sa D6, delikado yan. May knight takes E4. Tuloy-tuloy. Ano ngayon ang gagawin dyan? Wala na. Delikado yan mga kamatyas. Halimbawa, kung capturing pa yung E7, ito yung continuation, no? Takes. May ganun na pala, no? Ayan, no? Lakas, oh. Tapos knight takes D2. Pag kinapture, kuha ang tore. Halimbawa, kung mag-rook C1, mayroong knight F3. Yan, dalawa ang naka-check. Aangat yung king. At knight D4 check na mauobliga dito ang puti na ipang-capture na ang queen niya sa knight. Ayan. So, overwhelming advantage for black. Yan po ang laman niyan. Kaya dito, after C5, ni IM Denden, nag-D5 na lang si GM John Paul. Tuloy tayo, nag-castle, knight F3, E6. Ayan, yung pagka-King's Indian mo, then, napansin ko, marami kang C5 na formation, para siyang Benoni na rin no? Na uuwi sa Benoni. Natatranspose sa Benoni. So, itong E6 para basagin ang solid center ng puti. Yan po ang idea niyan mga kamatyas. So, nag-develop lang, Bishop D3, capture. Ayan. At nag-Rook E8 check, Bishop E3. Then after po ng Bishop E3 dyan, ang dating laban po namin yung Bishop H6. Ayun! Oo, Bishop H6. Yeah. Na ako, may idea rin ako dito sa puti. Then, kasi inaral ko rin yung Makugono variation. Na dito, kinakaslingan lang yan Opo, ayun po ginawa niya. Oo, na kahit na 1 pawn down yan, then ang lakas nito. Yung tipong malilate ang development ng queen side, tapos
magkakabutas-butas, may mga weak squares ka sa king side. So, sa madaling sabi din, ano to compensated sa puti yung sacrifice pawn, no, na mangyayari. Opo, active po lahat ng pyesa niyo, tas yung akin, wala. Correct. Natutulog pa din. Correct. Ayan po ang lesson niyan, mga kamatsas. Kaya hindi komo lamang ka ng isang pawn, pero maglalabasan naman ang mga pyesa ng kalaban nyo, wag gagawin. Okay? So, instead, nag-develop na lang si IM Denden. Knight BD7, nag-castle, A6, ayan, syempre, typical naman yan sa Benoni and King's Indian. At yan, may mga nakaka-pressure na, meron ka bang balak ditong mag-sacrifice din? Mga B5, kung may pagkakataon? Hindi po, mag-B6 lang po talaga ako dyan. Dyan ka lang. Lagi ko lang po talaga siyang laro sa online po. Oo. Kaya, B6, Bishop B7, parang ganon? Hindi po, Aro A7 po. Ayun. Muro po. Oo, yung mga ganong idea na magsuswing lilipat sa e-file. Opo. Ayan. So, ito, typical din ito. Nag-A4 kasi nga, syempre sa puti, medyo tamang hinala. Baka mamaya bumato ka ng B5 ng malabengko idea na nagsasacrifice ng pawn dyan. So, kaya niya, pinigilan. Nag-A4. At nag-B6. Ayan. Ito namang B6, syempre at the same time, mapigilan mo rin yung mga ganon, mga A5, no? O, pero mas malalim yung idea mo sa B6, ha? Queen D2, Rook A7. Yan ang malalim dyan. Kasi, syempre, yung B6, na paunti-unti, yung rook mo, ayun, oh, yun ang perfect square niyan, sa E7. Pasimple, pero may de-develop ng ganong kaganda. So, Bishop F4, inatake niya ang D6, at nag-Knight F8, syempre, para may depensa. Rook A B1. Ayan. Itong Rook A B1, gusto kasi ni John Paul dito, syempre, ma-weaken, humina yung queen side, no? B4, mga ganon. Tapos, maibangga dyan sa C5 na yan hanggang sa magkaroon ng powerful B file. At nag-Rook A E7. So, hindi mo pinansin yung B4 niya, no? After po ng B4, mag-Queen C7 lang ako. Ayun. Wala po siyang Rook B8. Okay. Kung capturing yan, ano pang ka-capture mo itong pawn? Pawn. Oo. So, yun lang yung nakita mo dito na kung magbi-B4, so, simply Queen C7, okay lang ang black. Opo. Then, after po nun, may mga Queen A5 na kung kakainin niya po. Parang may counter na dito sa Queen. Oo. Kung ka-capture, so, ayun, na medyo natanaw mo na magagamit mo yung A5 square para may mga pressure na ganon. Okay. Ayun. So, kaya pala ginawa dito ni GM John Paul, nag-G4 siya. Itong G4, no? Grabe bihira gawin itong G4. Then, no? Kasi unang-una, yan ang shield ng king. Pero, nag-G4. Ano kaya idea ng G4? To prevent knight H5? Mga ganun ba? O G4? Kasi normally, pagka ganito, di ba, simpleng sabong lang, Rook FE1, tapatan lang, exchange ng mga tore. Pero itong G4, ano sa palagay mo ang idea ni GM John Paul dito sa G4 niya? Nakikita ko po dyan, ang after po ng G4, mag-Bishop G5 siya. Bishop G5, Queen F4 para wala po akong knight H5. Ay, okay. Ayun. So, Bishop G5 followed with Queen F4. Okay, so yan ang nakikita mong ano. Bakit hindi ba pwedeng direct Bishop G5 kagad? Halimbawa, ganun kagad. No? Then may H5 na po ata ako dyan. Mag-H5 ka? Opo, then Knight H7. Ayun, so, Knight 8, H7, ano? Opo. Okay, mag-H5 ka. Then para wala po siyang D4. Oo. Ito din yung ganito, yung nag-H5 tapos umiikot yung knight dyan. Di ba, ano yan? Parang reverse King's Indian attack pattern, no? Yung umiikot yung knight sa ganon. Opo. Parang Kia yun, no? Okay, kaya pala siya nag-G4. Pero pag G4, ayun, pinababa kagad ng engine yung evaluation bar. No? Medyo parang nariskihan ako sa G4. At nag-H5, ayun, binasag mo na. Okay, H5 at G5 siya. Knight E4 ito. Then, grabe itong tira mong Knight E4 na ito. Grabe, naisip mo ito. Engine move siya, oh. Knight E4, oh. Kasi itong Knight E4, mga kamatsas, dapat kalkulado mo ito kasi pa-quality down ito eh. Naano mo na ito, na kumbaga na-realize mo ito, na i-analyze itong position na ito, then ahead of ano? Iniisip ko po kasi dyan, kung atras po ako, may ipit lang, parang
mapa-passive po yung mga piyesa ko. Then sabi ko, Ah, pagka knight e4 naman po, may mga atake, may mga open po yung king niya. Then oo. marami pong nakabitin na po. Kaya sabi, Ayun. Kasi ang then ganda eh. yung white square po niya, weak na po eh. Then, Okay. Oo, kasi mawawala yung bishop eh, no? So, yun nga ang ginawa niya, no? Pinasok niya yan. So, quality up ang puti, pero ang pang-compensate mo sa sacrifice exchange ay mahinang light squares na niya, no? Sa king side. then open po yung king. O yung king expose. Bishop takes h3, rook fe1, queen d7. Ito pa ang isang, yan, ang mga panggulo na dyan, ng mga deadly move. Excellent. Ang choice ko po ng isa dyan, bishop f5 lang po eh. Pero nung uli, nakita ko po yung queen d7. Kaya sabi ko, mas Ah, maganda po kasi marami pong pwedeng gawin. oo, kumbaga mas Mas marami marami talaga, gawin. no? Na pwedeng gawin. Nag-knight h4 siya. In-expect mo ba itong knight h4 niya? O parang hindi, ano, no? Parang, oo. Hindi po na-expect talaga. Ang possible na move po talaga dyan, bishop g3. Hindi po alam. Ayun. Yan ang normal, no? Oo nga, kasi unang-una, pantakip ka agad sa pag-check mo sa king niya. Pero dito din, pakita lang natin sa ating mga kamatsas, pag nag-rook takes e4 kasi, ano gagawin mo para makita nila? Queen g4 po. Queen g4 check. Ayan. Siyempre, pag ginalaw ang king, matchas ka agad sa g2. Ngayon, ang gagawin niyan, force, magbi-bishop g3. Haharang. Then queen f3 po. Ayun. Pag queen takes f3, mga kamatsas, kitang-kita ano ang magiging solusyon pa para pigilan ang paparating na matcha sa g2. No solution. Wala talagang magagawa. Yan ang malakas na kamandag ng queen d7. Venomous yan tira na yan. Kaya dito, ayan, knight h4 ang naging treatment dito ni GM John Paul. At ayun, no, kitang-kita, sunod-sunod pala yung good move mo. Parang engine move yung mga tira mo talaga, oh. Atake muna, queen e3, and grabe, sunod-sunod. Pag queen d7, sunod-sunod daw, rook d4, ito pa isa. Ayan, bago ko itira mga kamatsas, ipag-guess ko muna sa inyo, ilang sandali lang. Sige, paki-guess nyo ang binitawang excellent move dito ni IM Denden. Okay, start. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga effort at congrats sa mga nakakita ng malupais na tira, engine move, bishop e5. Grabe bigat nitong tira na to. Kinapture, d takes e5 lang. Ayan ang mabigat dyan, yung parang medyo na mahinga ng konti, pero dito pala, naka-threat na yung knight, may papasok na mga rook g4, queen g4, ang dami rin pala. Sari-sari na. Ang ginawa niya dito, knight g2. Pero ito, knight g2 na ano mo na ito? Na-calculate mo na ito, then? Oo po, nakalculate ko na din po. May isa Ah, pa po kung hero niya pagka knight g2 niya, kakakainin ko po agad. Kasi parang kulang pa po. okay. So, nag-queen g4 ka, syempre, threatening matchas. Queen g3, force. Yan, ito yung mabigat dito, yung h4 na tira mo, no? Pamuwersa. Pamuwersa talaga. Pero, yun nga, nung nakita ko ito, parang ang option lang is to capture the queen. Pero, yung pala, may queen h2 pa siyang atras. Ito, na-consider mo ito sa analysis, yung queen h2. Opo, queen h2 din. Okay. Kakakainin ko na po yun. Ayun, kinapture nga. Pero, Queen takes. Ang bigat ng nakita mo din. Ito, yun, yung mga ganyan tira mabibigat dyan. Yun, kasi parang ano lang eh. Parang hindi naman siya tuloy-tuloy talaga na atake. Medyo may mga pose pero na-realize mo na yung position talagang kailangan dumipensa talaga ang puti eh. Kasi ito, may rook g4 na paparating. Napuwersa siya to play f3. Siyempre, to prevent the coming rook g4. Tapos, ayun, knight h7. Ito, nakita mo pa to sa analysis mo, yung ganyan. opo, hanggang din po. Ay, A7. grabe. Ang lupits naman nung nakita mo dito din, no? May knight g5, mga ganon. Ano siya eh? Ano siya? Ang level niya, mga kamatsas, atake na hindi siya basta tuloy-tuloy eh. So, may pagka-positional attack yung ginawa ni IM Denden dito. Nag-rook c1. Ayan. Kasi hindi na naman masisave na yung pawn sa g5 talaga. At ito na lang ang pagpokusan kung paano masisave yung pawn sa f3. At dito,
Sunod-sunod. Perfect. Grabe. Tumbok lahat ang tira. Engine move, oh. H3, good move. Queen E2. At, ayun, dito, nag-E4. At, nag-resign na dito si GM John Paul. Bakit nag-resign? Then, ano lang natin, liwanagin natin kasi magiging tanong yan ng ating mga kamatsas. Ang idea kasi ng E4, syempre, eto na, kakapture na ng pawn, o kaya capture knight takes, ang dami na. O halimbawa, kung capture naman ng pawn yan, ano pang kakapture mo for continuation din? Rook takes po. Rook takes E4. O halimbawa, mag-queen D1. Kain po. Kakainin na, takes, tapos sisimplihan mo na lang. Oo. Takes, so may threatening matchas. And halimbawa, kung mag-queen F2, simplihan na lang ba? Kain po yun. Kainin mo yung B3. Ayun. Oo nga. Pero pwede rin, parang pwede rin ba to? Ay, baka mamaya lumusot, hindi ba? Halimbawa kung capturein to. Pwede rin yan? Opo, may G5 na din. Oo, correct. Sabay G4. Oo, sabay G4, no? Kasi kung mag-B4 naman siya, yung mga tipong patatawirin yung isang pawn. May A5 ka lang eh. Simpleng A5 lang eh, no? At yung D pawn naman ay pasok naman sa square, kaya walang dapat ikabahala. Ayun, and pag king G3, then G4, so very easy na yan. 3 pawns ba naman? Connected pass pawns. Okay, silipin natin ang standing. Final standing. Ito po. Ayan, no? So, out of 13 rounds, dahil 14 players sila, umiscore si IM Quezon ng 9.5 points. At medyo gabuhok lang ang lamang niya kay IM John Emmanuel Garcia. Ayan, kung matatandaan nyo po, si Jem, isa rin sa naglaro sa atin nitong katatapos ng Kamatsas Invitational. At grabe, surprisingly, Woman Grandmaster Janelle Fraina pumangatlo sa score na 8.5 points. Grabe, dito sa matindihang men's division. Bibihira po yan, yung ganyang performance sa ganitong kalakas na men's field. Dito ba, IM din, ilan ang kukunin for Olympiad? Yung top 3 daw po. Top 3 ang sigurado na for to represent the Philippines, no, sa darating na Olympiad sa Hungary yon gaganapin, mga kamatsas. Kailan nga ba ang Olympiad din? September po. September. Okay. So meron pang maraming time for preparations, no? Ayan, pagbutihin mo din. At may mga nagtatanong, ilan na ba ang maliwanag mong GM norm? Kasi may malabo eh, no? Ilan na ba norms mo? 2 na po, yung sure. Ayun, 2 na yung sure, oo. At sa rating, ilan ang plus mo ngayon? Plus 5 po. Plus 5. So, 24-25 ka. So, sa paglabas ng rating mo ay 24-30 na. Ayun. O, kailangan kasi mga kamatsas ng 70 points pa para umabot ng 2,500. Isa sa mga requirements yan to become a Grandmaster. Ayun, bukod dun sa 3 GM norm na binubuno at pinagsisikapan ni IM din. Okay, at meron ka bang mga susunod pang tournament din? Possible po yun sa may India din po India, Bangladesh na pwede pong salihan. Ay, oo. Pero pinag-book na pa lang po. Oo, may nag-email sa akin yung parang GM circuit, no, na ano yun meron sa India, meron sa Bangladesh, umiikot, pero ang purpose talaga nila ay yung mga gusto talagang makakuha ng GM norm, doon sasali, no, sa mga closed tournaments na yon. So, very good. Meron ka bang mga nais pasalamatan din? Unang-una po, salamat po sa Diyos at thank you din po kay Kong Pete Bersaga at Mayor Jennifer Saga sa pagtulong po nila at niya sa amin. At ayun po, thank you din po sa mga coach ko, kay Coach Ruel Pelgas at Coach Darwin Dyle. At thank you din po sa pag-invite sa akin, Coach Ian Rodrigue Nava sa interview. Ayun po, maraming salamat. Ayun, mga kamatsas. Okay, maraming salamat din. I am din at ang buong bansa, maging ang mga kababayan natin sa tawid dagat, buong mundo at ang Kamatsas family ay nakasubaybay sa iyo hanggang sa maabot mo ang tagumpay na makuha ang Grandmaster title. Okay, maraming salamat. I am Daniel Quezon, ang 2023
national champion. Ayan, maraming salamat po mga kamatyas. At magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. Thank you, I am Denden. Thank you po. Salamat po sa Diyos.